Okay, good morning sa ating mga kaibigan dyan sa Hito Kaalaman. Yan, si Perds pong muli ito. At ngayon, nandito po tayo ngayon sa ating pangalawang site. Sa ating pangalawang alagaan ng ating hito at panggaseous. Yan. So, dito po ito sa kabilang bahay natin. Mapuno po itong paligid na ito. So, medyo maluwag dito sa lugar na ito. Yan, puro manok ang ating mga kapitbahay dito. Kaya puro tilaok. So ngayon, habang ginagawa po yung ating mud pond, yung ating fish pond, habang ginagawa po, habang nire-renovate, nandito tayo sa kabila upang maglinis ditong ating swimming pool pond. Yan, swimming pool pond. Yan, ang laman po nito ay panggaseous fingerlings na nasa edad 1.5 months. 1.5 months na. Yan. So check natin kung gaano na sila kalaki. Tapos eto ngayon lilinisin ko na kasi sobrang dumi na. Yan. Halos isang buwan at kalahati din natin tong hindi na linis. So ngayon lilinisan po natin. So habang nire-renovate yung ating fish pond doon sa kabila, habang inaayos, pinapaayos natin, maglilinis naman tayo dito sa kabila. Tapos check na rin natin na kung gaano na sila kalaki sa loob ng 1.5 months. Panggaseous fingerlings po ang laman po na rin. So gagamit po tayo sa paglilinis po. Sa paglilinis po nito, hindi ko padadaanin doon sa drainage. Hindi ko padadaanin doon. So ang gagawin natin, kasi baka sumama yung mga fingerlings, ayoko naman na maglalabasan sila doon at lalagyan ng salaan lang. Gusto ko pati malinis, pati yung lahat, yung buo. So mas mabilis kapag gagamitan natin, mas mabilis ang paglilinis kapag gagamitan natin ng submersible water pump. Yan. Gagamit po tayo sa paglilinis po, gagamit po tayo ng submersible water pump. Yan. Gagamit po tayo ng 65 watts. 65 watts na submersible water pump. Kita ba? Yan. Submersible water pump. Tapos gagamit din po tayo ng screen. Yan, para hindi pumasok sa loob o para hindi mapasama yung mga ating mga panggaseous fingerlings, para hindi po mapasama palabas. Tapos gagamit po tayo ng net panghuli sa kanila, fish net. Yan, ito po siya. Tapos lalagyan natin ng hose itong ating submersible pump. Okay, so ganito po ang magiging style niya. Yan, ipapasok po natin ito dito sa loob. Tapos pagpasok natin sa loob, lalagyan natin ng hose. Yan. Tapos ito tapon sa labas yung tubig. Yan. Tapos ito ilalagay natin doon sa loob. Okay? So pwede naman natin lagyan, pwede naman natin padaanin dito. Ayoko lang dumaan dito, mabasa itong lugar na ito. So kaya gagamitan natin ng submersible pump. Okay? So yan. Sobrang dumi na. Kailangan nating linisin. Okay, tara, samahan niyo ako.
Yan. So habang nagde-drain pa siya, yan, kaunti na lang kasi ang tubig. Habang humihigo pa siya ng tubig, ay huhuli tayo ng kaunti. Huhuli tayo ng kaunti para tingnan kung gaano na sila kalaki. Okay? So pasok tayo sa loob. Pasok tayo sa loob, tapos hulihin natin gamit itong ating net. Yan. So dahan-dahan lang, medyo madulas kasi itong swimming pool pan. Dito sila sa gilid eh. Yun. Yun. Kuha tayo ng kaunti. Tapos dali natin doon sa ating paglalagyan. At tingnan natin kung gaano na sila kalaki. Okay? Yan. So tingnan natin kung gaano sila kalaki. So medyo malalaki na sila. Medyo malalaki na itong ating mga pangasius fingerlings. Yan. Sa loob ng 1.5 months na hinulog natin siya 1 inch lang. Maliit lang po nung hinulog natin siya, pero ngayon gaano na ba siya kahaba? Nasa 5 inches na po ito. 5 to 6 inches, hindi kasama yung buntot. Yan. 1.5 months lang, sa loob ng 1.5 months, yan, hinulog natin siya. Nasa 5 to 6 inches na po siya. So, ang pinapakain po natin dito ay floating feeds lang po, floating feeds, tilapia floating feeds, yan. 5 to 6 inches, so ang laki oh. Yan oh, ang laki na nila, grabe. So, yan. Katunayan na ang pangasius fingerlings ay pwede nyong alagaan sa swimming pool, kahit sa swimming pool pond lang. Kahit sa lumang swimming pool pond. Yan. 5 to 6 inches no. Sa loob ng 1.5 months. Yan. Floating feeds. Tapos 2 times, 3 times a day lang. Tapos katamtaman lang yung dapat na nauubos lang nila yung pagkain. Tapos yun, sa isang buwan at kalahati, ngayon pa lang ako magwa-water change. So hindi maselan itong ating pangasius fingerlings, kaya maganda siyang alagaan kahit sa mga lumang swimming pool pond lang. Okay? Yan no. Yan sila. Ang lalaki na nila. So ngayon ko lang sila ulit chinek. Hinulog natin siya, nasa 1 inch lang siya, mga ganyan lang siya kaliit. Yan, 1 inch lang. Tapos ilalagay natin siya ngayon dito sa drum habang timba habang nililinis natin yung kanilang swimming pool. Okay? So, ayan. Lagay natin sila dyan. Takpan na natin. Baka tumalon kasi. Okay, so habang pinapaiga natin yung tubig, habang inaalis natin yung tubig, yan, kasabay na rin nung pag-alis ng mga dumi, ng kanilang mga dumi doon sa ilalim. Yan. Gusto ko lang tingnan nyo, o gusto ko lang pansinin nyo ang isang bagay. Yan. Napapansin po ba kayo sa aking setup? Ito ay pangkaraniwang ano lang po, yung pangkaraniwang swimming pool pond. Yan, napapansin po ba kayo sa aking setup? Nasa loob ng 1.5 months ay nakapagpalaki tayo ng 5 to 6 inches mula sa 1 inch na pangasius fingerlings. Napapansin po ba kayo? Yan. So gusto kong pansinin ninyo ang isang bagay na pwede kayong mag-alaga ng pangasius fingerlings sa
isang trapal pond, sa isang swimming pool pond, kahit walang oxygen. Okay? Matipid sa kuryente, wala kang gagamiting oxygen. Pwede kang makapag-alaga ng panggaseous o hito fingerlings dito sa swimming pool pond. So ganun siya kadali, ganun siya kaganda alagaan, at mabilis ding lumaki kung tama yung pagpapakain mo. So pwede kang makapag-alaga ng panggaseous at hito fingerlings sa inyong bakuran lang, ng matipid sa kuryente, ng matipid sa space at pagkain. Yan. So tama lang po na density o dami ng fingerlings na ilalagay nyo dito, at mabilis din po silang lalaki. So ang laman po nito, ang inilagay ko pong laman dito na panggaseous fingerlings ay nasa 300 pieces po. Okay? So 300 pieces. Yan. So yan, kung mapapansin nyo, wala po akong inilagay na aerator, oxygen po dito sa kanila, at kaya naman po nilang mabuhay doon sa ganitong setup, po. Yan. So wala po yung oxygen. Bubulong lang po, nilagyan ko lang po siya ng plastic. Yan, nilagyan lang po natin siya ng plastic para yung ulan, rain acid, ay lumabas po, hindi po pumasok dito sa loob. So walang oxygen itong setup na ito. So kayang mabuhay, katunayan, itong setup na ito ay katunayan na kayang mabuhay ng panggaseous at hito fingerlings sa ganitong setup. Okay, so may kasama rin po siyang dwarf gourami. Ayan. Dwarf gourami. Ayan. Ito po yung setup na matipid, magandang klase, tipid sa space, at makakapag-enjoy ka habang nag-aalaga ng mga isda. Matipid sa kuryente, matipid sa pagkain, matipid sa space. Yan. Okay? So yan, paiga na sila, paubos na ng tubig. So tara, samahan nyo akong manghuli. Hulihin natin sila, tapos ilagay natin sila sa timba. Okay, so after natin malinisan, yan po, after natin malinisan itong ating swimming pool pan, ilalagyan na po natin siya ng tubig. Ilalagyan na po natin siya ng tubig. Ito po, yung tubig. Ang source po ng tubig natin ay Nawasa, tubig gray po lang po. So inalis natin yung mga isda, nilagay natin doon sa mga timba. So nilagyan natin to ng tubig. Ang gagawin natin dito, i-stack natin ng 1 day. Bakit natin ini-stack at hindi natin inilalagay muna agad yung mga isda? I-stack natin ito ng 1 day upang yung mga chlorine niya, kasi ito ay tubig gripo, ito ay tubig Nawasa, yung chlorine ng tubig ay sumingaw, maalis po. Kahit 1 day lang po, okay na po yun. So nilagay ko muna sa mga timba yung mga isda, at hindi ko muna dinirekta dito. So pasisingawin muna natin itong tubig para maalis yung mga chlorine. Tapos lalagyan natin siya ng kaunting yan, asin. Yan. Ito po, rock salt. Yan, rock salt, yung mga nabibili lang po sa mga palengke. Yan, rock salt lang po yan. So lagyan natin siya ng kaunti. Ito, ang purpose naman nito, kaya natin nilalagyan ng asin yung pan, ay upang hindi mabuhay dito yung mga punggos. Okay? So upang hindi mabuhay yung mga punggos at hindi mabuhay yung mga bakterya, at ligtas yung ating mga isda, at itong asin ay nakakatulong din po upang makapagdagdag ng lansa, ng dulas sa kanilang katawan, na siyang kanilang self-defense laban sa mga punggos. Yan. So malaking tulong ng asin, yung paglalagay ng asin sa ating pan. Yan lang po ang secret.
Walang filtration, walang filter, walang aeration itong ating swimming pool pan. So nabubuhay po yung mga isda, nabubuhay po yung pangasius, nabubuhay po yung hito dito sa kahit sa ganitong setup lang po. Okay. So, yan po, nailagay na po natin yung isda. After po na 1 day ay pinasingaw po natin itong tubig dahil po ng chlorine. Dahil ito pong tubig ay mula sa tubig gripo, tubig na wasa. So, pinasingaw po natin ng 1 day. Ni-stock po natin itong tubig. Tapos, inilagay na po natin itong mga pangasius po dito. So, yan po sila. Lumanang sila, grupo-grupo, sama-sama po sila. So ang gandang tingnan po. So grupo-grupo kung lumalangoy sila, tapos meron po sa gitna mga dwarf gourami. Yan. So ito na po yung setup natin. Yan. Setup natin, walang filtration, walang aeration. Buhay po yung pangasius at hito sa ganitong setup. So 300 pieces sa isang ganito kalaking trapal pond. Ang size po nito ay 2x2 meters. Hindi ko alam yung diameter kasi pabilog po ito na pond. Pero estimate ko nasa 2x2 meters po siya. Yan. Tapos ang taas po ng tubig ay isang talampakan lang po. So, pwede nyo pong taasan pa. Mas okay kung mas mataas. Yan. So yan po. Yan o. Grupo-grupo sila kung lumangoy. Tapos nilinis natin yung mga lumot, mga dumi. Ang edad po nila ay 1.5 months. So pwede natin siyang ma-harvest ng pagkakatatlong buwan po niya o 4 na buwan, pwede na pong pambentahin sa market. Pero ito, ang gagawin ko po dito ay mga breeder ko po. Gagawin ko po siyang mga breeder. Okay, maraming salamat pong muli sa lahat ng mga tumutok. At ito nga po pala yung ating Facebook page. Yan. Facebook page po natin yan. So mag-join po kayo. Facebook group po natin yan. Tapos meron din po tayong Facebook page. Hito Kaalaman din po yung ating Facebook page. Facebook group. Hito Kaalaman din po. So mag-join lang po kayo. Accept po natin yan. Tapos pa-subscribe na rin po dito sa ating YouTube channel. Para sa mga kaalaman, dagdag tips, dagdag idea, kahit konti. Alam ko may mapupulot po kayo dito sa ating mga video. Kahit konting tips lang po. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta at sa mga nagme-message sa atin. Sasagutin po natin yung inyong mga tanong. Okay? So gagawin po natin yan ng mga separate video. So maraming salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat.